suffering. Ginawa niya yun para sa atin. Kaya, praise God, yung ating pagdadaanan, magaan lang. Kaya, take it easy. Amen? Pag nabigo ka, Sir Christy, take it easy. Brother Christian, take it easy, di ba? Magaan lang yung sabi ni Paul. Kaya huwag nyo, binigo ka lang hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog. Buhay na buhay ka. Lagay mo sa isip mo, sa mga binata't dalaga, hindi lang nag-iisang tao yan. Merong mas maganda sa kanya. May mas gwapo sa kanya at mas magandang ugali na pre-deserve ni Lord. Diba? Hello? Amen. Mag-amen naman kayo. Nag-amen si Sister Day. Sabi niya noon, ang dami niya sinulatan o sumulat sa kanya. Pero nabigo sila. Pero kita niyo naman mga kapatid, hindi nagbibigo ang Diyos. Pero totoo yan, tumatawa tayo pero sakit lang ng ngipin na ibibigay ka na, di ba? Kunting pagsubok lang, wala na, awahanin. Huwag mga kapatid, maraming ni-reserve si Lord. Hello? Kaya kumain pa rin kayo, Brother Leonard, matulog kayo, hayaan nyo sila dyan. Saka iisip. Ayan na, maganda dito, tinuturuan tayo tinuturuan kayo mga young people na pag nakanda kayo mag-asawa, doon kayo manligaw. Dahil manliligaw ka, tapos papakainin mo, paaralin mo, tutulungan mo, tapos meron palang ibang ibigin, masakit yun. Kaya, be wise. Grabe ng sacrifice mo. Kaya, sabi ni Paul, light affliction is just for a moment. Kaya matulog. Sabi ko sa kapatid natin, itulog mo na yan. At salamat, praise God, dahil nakikita ko na nakaka-recover siya. Hindi nag-iisang tao sa mundong ito. Hindi lang isang trabaho, maraming trabaho dyan na pwedeng ibigay ni Lord. Kaya huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot. Amen. Maniwala kayo sa Panginoon. Praise God. When somebody close a door for you, God will open another door. At ang kagandahan sa Panginoon, mas maganda yung kanyang bubuksan. Diba? Sino yung naging short nung nakaraan? Yung ginamit si Isaac. Diba? Nag-hukay ng tubig, ay ng balon. Inagaw ng Pilisteo. Alam mo ang Pilisteo? Yung laging may dalang support. Grabe talaga, di ba? Mag-aagaw, totoo yan. Pag merong privilege, inaagaw. And then, muling naghukay, inagaw. Nung pangatlo naghukay, hindi na inagaw. Alam mo yung tubig, hindi mo na kailangan tabuin. Di ko nga, di ba, ibaba ka titip ba? Flowing yung tubig. Amen. Nakita kayo ng lumalabas pusa sa tubo. Doon sa baba. Yun ang nangyari. Kaya, pag ang Diyos ang magpala sa'yo, tuloy-tuloy yung blessing. Kaya huwag kayong matakot. Amen. Praise God. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. There were times dinidismaya tayo, dinidiscourage tayo ng mundo, kaaway, ang ating mahal sa buhay, but don't be discouraged. Keep trusting the Lord. Amen. Praise God. And number 3, victory comes through the Word of God. Victory comes through the Word of God. Praise God. We need to love the Word of God. Amen. Praise God. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Sabi nga ng isang mga ngaral, just one word from the Word of God, it can change everything in your life. It can change your situation. It can change your life, amen, as a believer in Christ. Amen. Dahil natin kahit baguhin ang ating buhay. Pero salamat sa salita ng Diyos. Hindi nyo ba nakita ang pagbabago? Ako sa tulang
binago ako ng Diyos sa kanyang salita. At salamat, hindi lang yung sitwasyon ko, hindi lang puso mo, isip mo, maging yung kalagayan mo, binabago ng Panginoon. Kaya mahalin natin ang Word of God. Amen? Praise God. Nung sabi ni David, Psalms 119 verse 11, "The word have I hid in my heart, that I might not sin against thee." Iukit natin sa ating puso para hindi tayo magkasala. Ito ang isang ginagamit ng kaaway para mahulog ang isang Kristiyano. Kasalanan, tukso. But if you have the Word of God in your heart, pagdating ng temptation, sasabihin mo yung sinabi ni Joseph, "How can I do this great wickedness against my God?" Amen? Lahat tayo rito ay dumadaan sa tukso. Even Jesus Christ in His humanity, anong sabi ng Bible? He was tempted in all point. Sinubok lahat ng kanyang pagkatao, and yet without sin. Kami mga tatay, sinusubok din kami, tinutokso, di ba? Ayan. Nagpapakita ng away ng mas maganda kay Sister Marie. Yung akala mong mas maganda, mas mabait. Pero we have the Word of God. Totoo yan. Every day yan. Di ba si Joseph? Nung sabi ng asawa ni Potiphar, Joseph. Lunes, one Christian. Tuesday, Joseph. Wednesday, Joseph. Sabi ng Bible, basahin nyo every day. Tinutokso ng asawa ni Potiphar. Yan ang temptation. Every day yan. Kaya huwag niyo sabihin, malakas kayo. Sa totoo lang, katatapos natin revival, paglabas mo may tukso. On your way home, nandoon, ginigitian ka ni Lucifer. Diba? Pero mag-ingat. Dahil, sabi nila, may sungay si Satanas. Walang sungay. Sa imagination lang nila yon. Sabi nila, pangit, mas gwapo pa nga. Kaya mag-ingat sa mas gwapo. Okay? Akala mo nakangiti, pero sa likod, kainin ka, papatayin ka. But through the Word of God, we can overcome. Praise God, we can live victoriously. Praise God. So, ang Diyos, ang salita ng Diyos nagpapalakas. God's Word guides us. God's Word correct us. God's Word rebuke us. God's Word purify us. And God's Word protect us. God's Word can preserve us. Amen. From committing sin. Kaya salamat sa salita ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, one time mga kapatid, nasa gilingan ako. Meron ako 38 caliber. Binili ko sa pinsan kong boss namin. Parang iniisip ko na walang patutungo ng buhay ko. Magulo ang pamilya namin. Gusto kong itutok sa ulo ko. Nakainom ako eh. Di man lasing nakainom. Umuulan yun. Walang makakarinig. Umuulan. Ako ang nagbantay sa gilingan. Pero yung salita ng Diyos nung bata kami na bawal magpakamatay, bawal pumatay, di ba? Yung 10 Commandments. Kaya parang may sabi, huwag mong gagawin. Amen. Ganyan kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya itanim mo sa isip mo, praise God, at magdiwala tayo sa salita ng Diyos. Amen. And we need to stand on the Word and the promises of God. Maraming pangako ang Diyos dito. Kaya mahalin nyo. Sabi ko sa inyo, no, during our pioneering days, talagang matindi, walang support, may pangako pero napago. Sabi, maghanap ka ng titirahan nyo at tutulong ang church. Kahit isang buwan, walang dumating. Nakalebe. Pero, tinuruan ako ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Galing ako ng Bible study. Alas 8, umuwi ako. Si Jefferson naghihintay sa pintuan niya. Dahil, bakit ka dyan? Sabi ng kanyang mama, dahil gusto kong, yung manadali-dali. Makadali yan. Sabay hanggang ngayon. Ang ginagawa ko, manalangin, niyayakap ko ang salita ng Diyos. Salamat, Lord.
sa salita mo. Kinalimutan ko ang ambisyon ko. Hindi mo pinintulog na matuloy ako sa abroad. Salamat sa iyong salita. Amen. Ito ang tinatayuan ko, Lord. Thank you for your word. By faith, you're going to bless my family in your church. Totoo ito, mga kapatid. And look what the Lord has done. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Nagpatuloy ang gawain, kaya we need to love the Word of God. Amen? Praise God. We need to embrace God's Word. Yeah. Paano? Ulit-ulit yung binabasa yung love letter, di ba? Ngayon, text eh. Messenger. How much more the Word of God? O, tawang basahin. Praise God. Shall we say amen? We need to read and meditate every day. Every day. Kaya natutuwa ako sa mga nanay nagpa-Bible reading every day. Hindi man every day pero ilang araw sa isang linggo. Praise God na sila nagpapasa ng salita ng Diyos. And number 4, victory comes through prayer. Amen. Do you love to pray? Nung sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Amen? Manalangin na walang pati. Awan sardin kaabsat. No kasano nga makisasarita kami tao na awan sardin na siya matini panagkararag oren mga ramidel. Just a short prayer. Nagdadrive ka, naglalakad ka, nagtatrabaho ka, manalangin ka. Yung mama namin, mga kapatid, pati sa garden, italtalon na yung karkararag, O Lord, laglagi pong naging ko, bendisyonan ni Gilbert, manipon kini, manong ni Jay Noonang, gana Jay Buridet, ay wanamida. Hallelujah, kung muna na yung garden. Kung muna kayo panunod ko, hindi nga. Sumsubrayate ni nanay ko. Dahil alam ko, maghalilo kayo lang pag nasa church. Pero nung nakareceive ako ng Holy Ghost, ganun pala. Dahil Kristiyano, di ba ipamuhay mo? Amen. We need to live it every day. Praise God. So, through prayer, kahit konting prayer, nandun dinidinig ng Panginoon. Always remember that there's no distance in prayer. Praise God. And prayer keeps us connected to God. Amen. Ginagamit natin minsan yung plancha. Diba? Pag yung plancha, isaksak mo sa kuryente, talagang iinit yan. In so we prayer. Praise God. Hindi man kailangan na dire-diretso mag-prayer, pero at least meron kang time na manalangin, time na nanalangin, nagpupuri sa Panginoon. Amen. At doon tayo pinapalakas ng Diyos para magtagumpay laban sa tukso, laban sa kaaway. Praise God. Maraming Kristiyano na naging talunan dahil walang panalangin. Walang panalangin. Kaya tingnan nyo yung hindi dumadalo ng prayer meeting. Hindi natin sila minamaliit. Pero karamihan, hindi umatin ng prayer meeting, nagiging talunan. Nakita ko sa aking pinanggalingan church. Sabi ko, nag-observe ako. Pero salamat, tinutulungan tayo ng Diyos. Amen. Kaya, young people,